unang Juan, Kapitulo 1, ang talata kung ating babasahin ay nasa 8. Ang sabi po ni Juan ay ganito: kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, may mga tao gano'n, wala siya. Wala na, kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, yung mga tao nagsasabi, bakit? Nagkasala ba ako? Sabi ng Biblia, dinadaya ang sarili mo. Sabi ng Biblia, hindi ka tapat sa iyong sarili. Diba? Sinungaling ka, wala kang katotohanan sa iyo. So, ibig sabihin po nito, walang pwede magsabi sa atin, hindi tayo kasala. Ha? Lalo-lalo na nandito sa ilalim ng bubong ng tahanan ito. Sino magtataas ng kamay na one time sa kanyang buhay, hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala? Diba? May mga basa tayo, si Job hindi nagkasala, si Noe hindi nagkasala, diba? Na-control nila yung kanyang sarili. Pero dito, meron bang magtataas ng kamay, sasabing hindi siya nagkasala? Sabi ito sa Romans, tignan niyo sa akin. Romans, chapter 3, verse 26 ba yun? Tingnan natin. Sabi po naman na nakasulatan ay ganito. Grade 20 pabasa. Grade 23. Romans 3:23. Yung kung gusto mabasa ay ilagay natin dito. Romans 3:23. Ito pong sulat na ito sa Roma, nagpapaligsahan yung Hudyo at yung mga Grego. O yung mga Hudyo at yung mga Gentiles. Nagtuturuan ng kasalanan sa isa't isa. Okay? Pero sabi ni Apostol Pablo, kayo mga Hudyo, mga Grego, in general, sabi, tayo mga Hintil tayo, mga Grego tayo. Okay? Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito: sapagkat ang lahat, mapa-Hudyo, mapa-Grego, ang sabi, ang lahat ay nagkasala ka at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, nagkasala, nawala yung glory sa Kanya. Hindi niya naabot yung kalwalhatian binigay sa Kanya ng Diyos. Okay? At yung nga nangyari sa tao, nung siya'y magkasala, napahiwalay siya sa Diyos. So, kung siya'y napahiwalay sa Diyos, ano mangyayari sa Kanya? Mapapakuriwala siya. At kung wala siya sa Diyos, natural, mapupunta siya sa hell. Mapupunta siya sa kaparusahan. Wala siya sa Diyos eh. Dalawa lang naman pupuntahan mo. Kung hindi ka pupunta sa Diyos, pupunta ka kay Satan. Di ba? Kung hindi sa kalwalhatian ka pupunta, doon ka sa kapahamakan. Kung hindi ka sa heaven, punta ka sa hell. Dalawa lang naman pupuntahan ng tao. At kung wala ka sa Diyos, lahat ng benepisyo ibibigay ng Diyos, wala sa iyo. Sa madaling salita, kung wala ka sa Diyos at hiwalay ka sa Diyos, ikaw ay hindi ligtas. Kamatayan ang nag-iintay sa iyo. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At ang kamatayan, ito yung ikalawang kamatayan, sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 8. Kamatayan sa dagat-dagatang nagningas sa apoy at asok.